Magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Kung sa Facebook mo ito pinapanood, ako po si Architect Ed. Ngayon, pag-usapan natin, ano ba ang pinaka-the best na building material? Available na mga building material ngayon ay wood, reinforced concrete, tsaka steel o bakal. Yan yung mga common. Pag-usapan natin sa 3-part video series na ito, suriin natin kung ano ang mga properties, mga pros and cons ng bawat building material na ito para makatulong sa iyo sa pagde-decide kung ano ang gagamitin mong main building material sa project mo. Check this out! Isa namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Bago ang lahat, ini-invite kita na mag-subscribe dito sa YouTube or mag-follow at like sa Facebook page ng Architect Ed kung hindi mo pa nagagawa yon. At matuto sa iba't ibang topics tungkol sa architecture, construction at project management sa channel na ito. Unahin na natin ang wood. Ito ang pinakamatanda, isa sa pinakamatandang building material na ginagamit na sa buong mundo sa construction. Ano-ano ba ang mga magagandang qualities ng kahoy sa pagtatayo ng structure? Unang-una, ito ay environment friendly. Renewable siya. Ang gagawin mo lang para makapag-produce ka ng maraming kahoy ay magtanim. So kung magtatanim ng maraming puno, after 5 years ay makakapag-harvest ka na ng mga timber na pwedeng i-convert sa building material. At ang isa pa sa napakagandang quality, properties nitong kahoy ay magiging available siya kahit saan na may lupa. Depende sa species ng gagamitin mong kahoy at napakaraming variety ng kahoy sa iba't ibang klase ng building application. Merong kahoy na pang structural, merong kahoy na pang furniture, may pang siding, at mayroon pang roofing. At gaya ng nabanggit ko, madali lang mag-produce nito. Hindi kailangang i-harm mo yung environment o kumuha ka ng malaking carbon footprint para makapag-produce ka ng kahoy. Magtanim ka lang. Isa pa sa magandang properties ng kahoy ay yung versatility nito. Napaka-versatile ng kahoy at napakadali niyang gamitin. Ilan lang ang kailangan mong tools para magamit ito at ma-convert sa kung anong klase ng application ang gagawin mo. Kung ang kailangan mo ay furniture, madali lang siyang putulin, madali lang siyang hasain o i-trim. Kailangan mo lang ng ilang mga power tool o hand tool pa nga. At isa pa, readily available siya kahit saan. Depende kung saan ka nakatira, saan located yung site mo, mura na mabibili mo itong kahoy at hindi siya madaling o hindi siya mahirap na hanapin. Kahit saang hardware, pumunta ka, meron kang mabibili nito. Kung tibay naman ang pag-uusapan, hindi magpapatalo ang kahoy. Ito ay isang napakatibay na material. Maraming mga bahay na centuries old na sa iba't ibang panig ng mundo ang nakatayo pa rin at na-withstand ang iba't ibang mga elements na gawa sa kahoy. Kaya itong kahoy, ang isa sa mga strength niya, lightweight siya pero matibay. Kaya yung mga lumang mga bahay, ito ang ginagamit. Kasi nga, hindi siya mabigat. Madali siyang i-transport, madali siyang iakyat, madali siyang itindig, madali rin siyang i-fasten o pagdugtungin. So yan yung mga magagandang qualities ng kahoy as building material. Kung ang pag-uusapan naman ay labor cost, maraming mga workers o mga craftsmen ang bihasa
o expert sa paggamit ng kahoy. Dahil nga sa tagal ng ginagamit nito, kaya hindi mo na kailangan maghanap ng highly skilled o well-trained na nag-aral pa ng kung saan-saan na ma-certify para malaman kung kaya nilang gamitin itong material na ito. Kaya kung ang pag-uusapan ay madaling gamitin, talagang available kahit saan, ang kahoy ang number 1. Kaya lang, meron ding mga problema sa paggamit ng kahoy. Number 1, nasusunog ito. Dahil nga ito ay madaling masunog, kailangan na gamitan mo ito ng fireproofing ng mga material or coating. Meron namang nabibili na mga coating para mas tumagal yung fire resistance ng kahoy. Meron ka mabibili niyan, pinapahid na mga coating, kaya nga coating yung pinapahid, mga chemicals na pwedeng gamitin para yung kahoy mo ay tumagal ng more than 1 hour sa malakas na apoy. Isa pa, anay. Inaanay kasi ang kahoy. Pero may paraan din para maging termite proof ang kahoy. Meron ding mga anay treatment na pwedeng gamitin para hindi ka agad masira ng anay o hindi puntahan ng anay ang kahoy. Kailangan palaging tuyo ang kahoy para hindi ito maging attractive sa mga insekto, lalo na sa anay. Isa pa sa limitasyon ng kahoy ay ito ay nabubulok. Kung ito ay exposed sa mga elements sa outdoor, kagaya ng ulan, init, ito ay pwedeng mag-warp, mag-shrink, o kaya naman ay mabulok. Ito ay inaamag din, lalo na kung hindi naaarawan. So, may mga paraan din para makombat itong mga problemang ito ng kahoy. Pwede kang pumili ng isang species ng kahoy na pwedeng tumagal sa tubig. May mga kahoy na ganon. At meron ding mga kahoy na pwedeng gamitin pang outdoors o kaya pangbubong pa nga. So, ask your contractor, yung architect ninyo, kung ano-anong mga species ng kahoy ang pwede para sa mga gamit na yan. Isa pa sa magandang nangyayari ngayon sa industry ay ang pagde-develop ng material na ito sa mas modernong paraan. Meron tinatawag na CLT o ito yung cross-laminated timber. Ang ginagawa nila, pinapatibay nila ng husto ang kahoy. In-engineer, wika nga. Pinag-aralan ng mga engineers kung paano nila ma-maximize ang strength ng kahoy na pwede nilang gamitin ng iba't ibang species ng kahoy. Ito ay dinadala sa planta, sinusuring mabuti, at ginagawang ply at kinokompress para makita yung pinakamataas na strength ng material na ito. Sa ngayon, ginagamit na ang cross-laminated timber sa iba't ibang parts ng mundo at dinedevelop pa ito further para ang kahoy ay maging fireproof o fire resistant, matibay, mataas ang tensile at compressive strength, at kayang mababad sa anumang element. Commercial muna. Ang pinakabagong delivery app o mobile delivery app na Book2Go ay naghahanap ng mga operators. Baka gusto mong mag-business na nasa bahay ka lang, hindi ka mag-rent ng space, passive income na pwede kang kumita ng hanggang mga 500,000 a month. Kung depende yan sa sipag mo. At gusto mong maging isang Book2Go operator, ini-invite namin kayo na mag-sign up sa free webinar na ibibigay ng Book2Go, at ipapakita ko sa inyo yung link dito sa description ng video na ito para makapag-register kayo at maka-attend ng free webinar nila. Pwede nyo ring i-visit yung kanilang website. Ilalagay ko rin yung link dito sa kanilang website at sa kanilang Facebook page. At kung kaya mong
mag-manage ng ganitong business, baka ikaw na ang isa sa mga pwedeng umasenso sa Book2Go as operator. Kaya ano pang hinihintay mo? Click na doon sa mga link, mag-register, at umattend ng free webinar. Remember, Book2Go, always on the go. Kaya sa mga napag-usapan natin ito, masasabi ko na meron akong isang boto para sa paggamit ng kahoy. Ang kahoy ay isa sa pinaka-matanda, pinaka-the best na building material sa mundo. Sa susunod, pag-uusapan naman natin yung iba pa. Pupuntahan naman natin sa susunod yung reinforced concrete. Kaya abangan ninyo yan sa susunod nating video. Maraming salamat po at sana sa susunod, panoorin nyo pa rin itong video natin at marami pa kayong matututuhan tungkol sa construction, architecture at project management. Ingat po tayong lahat. Ako po si Architect Ed. Bye!